Ay no, super linaw ng tubig. Ito yung fountain na pinakita ko sa inyo kanina sa montage. Ay no, tignan nyo kung gaano kaganda. Diba? Let's go there. Tignan natin yung view. Okay, so pabalik na kami. Grabe, napakaganda guys. Ayan. Actually, yung New Chatel, ibig sabihin nun, Newcastle. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po ang ating 4th full day dito sa Europe. And ngayon, time check, it's already 6:07 AM dito sa Paris, France at sa Manila ay 1 PM at ngayon po ay December 31 and I'm so happy dahil kahit papano po ay patapos na po ang ating taon at thank you guys so much for joining me sa mga trips natin at ngayon, tara na, mag-check out na tayo dahil lilipat na tayo sa ibang city ng France. Aalis na tayo dito sa Paris. So, yun, nag-enjoy ako so far. Napuntahan ko naman lahat ng gusto kong puntahan. Yun nga lang, hindi tayo nakakain dun sa restaurant na to. Yung Steak Fritz Resto na yan. Kasi super haba ng pila. Maybe bumalik na lang tayo soon dito sa France. And, yun, let's go. Okay, same set of food. Yun ulit. Dito sa hotel natin, hindi nagbabago ng pagkain guys. Same lang. Pero okay lang. Mamimiss natin ito kapag miss na tayo ng Europe. So, ang bilis lang ng transition, di ba nakita nyo? Andito na po tayo ngayon sa stopover kasi sumakay na tayo ng bus. Hindi ko na naipakita pero sasakay lang naman ng bus after ng breakfast. Then, ito yung stopover part. And dito, pwede nyo gawin kung magto-toilet break kayo, ganyan. Bibili kayo ng something, iinom kayo, ganyan. So, after nito, pupunta na tayo sa Bonn. Okay? Bonn po yung pupuntahan natin. Isang lugar yon sa heart of France or sa gitna ng France. Then after nun, pupunta tayo ng Lyon, which is dun tayo magsa-celebrate ng ating New Year's Eve. Time check, it's already 5:12 sa Pilipinas, tapos 10:12 naman ng umaga dito. Ito mag-New Year sa inyo mga kabayan. Yung itsura, oh. Nung stopoveran. Okay, so touchdown! Andito na ngayon tayo sa Bonn, France. Okay, so itong Bonn, France, just in case, kung first time nyo siya madinig, ito po yung area na kung saan sikat dito yung wine and vineyards at matatagpuan to sa eastern part ng France. Nandito tayo sa area ng mga pasalubungan. Ayun, tignan nyo mga wine. Oh. Tignan nyo. Let's check kung magkano. Oh. 59.50 euros. Ay, hello, madam! Ayan. Tapos, ito naman, mga postcards. 0.40 euro. Diba? Ganyan dyan. Ganda nito, oh. Tignan nyo, oh. Ano to? Hostel View. Ayan, ina-explain niya kung ano yung nakita natin. Ito sa buong area. Tignan nyo, oh, mga cheese. 26.50 euros. Oh, ito pa. Grabe, aso. Tignan nyo, oh, napakatabat laki. Ganda dito. Pero puro wine. Tulad ng sinabi ko sa inyo, oh. So, if ever kung wine lovers kayo, pwede kayo ditong bumili. Check natin kung magkano yung price. Ayan, 29.75 euros. Ganun ang presyo. Wow! Sabay pa tayo. Bumili ka, bibili ko. You buy, I buy. Ganun pala. Finally guys, nakakita na kami ng nagtitinda ng macarons. Macarons ba? Macarons? Ayan, ayun o. Macarons. So, para ma-appreciate ko at para ma-appreciate nyo din, i-montage ko na lang. Napansin ko dito guys sa France, like yung mga tao dito, mga nagdadala sila ng mga aso, ganyan yung mga nakatali, tapos naglalakad. Kaya minsan nakakatakot. Kasama ko ang ating mga kapwa Pinoys here, and naghahanap kami ng kakainan. Ito mukhang maganda naman to at masarap. Itong, ano to? Brasserie. Nakahanap na kami, nakakainan namin. Di ba nakakuha kami ng isang table? So, ang pangalan nito ay ito. Écrit Vin. Ayan, so ito na lang orderin natin. Menu, Bourguignon. Bourguignon, no? Bourguignon. Ayan. Tapos, para siyang super meal, guys. So, tignan nyo, 36 euros. So, mamimili kayo ng isa dito. Kung poached egg in white wine sauce, 6 snails in their shells, or parang escargot nga yan, homemade parsley ham, tapos beef bourguignon. Yan, tapos, ayan yung mga choices. Pause nyo na lang para makita nyo. Then, sa bandang baba, ayan, meron ganyan. Okay, hindi ko convert natin kung magkano 36. Ay, galing, 2,175 pesos. So, my order is 6 snails in their shells. Yes. And beef
Bourguignon. And to finish, and Norwegian omelette. Is these 6 nails in their shells escargot? Yes. Thank you. Escargot. Thank you so Yes, much. typical with garlic and butter. Okay, thank you so much. And the bread with the Yeah, okay. And do you have service water? Yes. Okay. With gas? No gas? No gas. Okay, thank you. What? Aralin natin. French Lesson 101. Beef bourguignon. Yung pala ang bigkas doon. Okay, hindi siya bourguignon. Bourguignon. Okay guys, tikman na natin tong escargot. So ano siya? Snail siya na merong cheese tapos yung isa oil? Parang olive oil, no? Olive oil. Okay. So ito, gagamitin natin pangkuha. Then ito, pangkuha naman ang nasa loob. Nahihirapan ako. Ayan. First time. Ay, ang hirap. Ang hirap. Nahihirapan ako. Hindi talaga ako pang French food. Ano ba yan? Baka tumalsik. Oo. Alam mo, ginakabidyo na iya ako. Diba? Napaka-candid guys ng moment na nakikita nyo. Guys, Hirap na hirap sa escargot. tingnan nyo yung mga thermal nyo, baka tumalsik na yun. Oo nga. Snail Diyos ko, meat. Lord. Video mo. One more? Mamamayin ko sa sip-sipin ko. Ayan. Nakuha na natin. Harap. Ang sarap. Sarap. Medyo may alat kang malalasahan. Pero masarap. Masusuka siya. Mm. Nag-try ako ng masa sa Belgium yata. Parang masarap tayo sa Pilipinas. Tapos may garlic ako nalalasahan. Garlicky. So yun yung lasa. Garlicky na medyo maalat. May parang timpla siya. Oo, diba? Hindi nyo din O, diba? kaya. Ang hirap, diba? Oh, go Miss Ang hirap. Ellen. O, Yan. diba? Ang Meron kang hirap. airtime sa vlog na nahihirapan. Dapat hindi lang ako, pati ikaw din. Para Oh my quits. God. Ang hirap mo Hindi lang ako nag-iisa guys. Madami kami nahihirapan kumuha ng escargot dito. Kailangan ni ano tayo. Sa totoo lang na mahirap para pagka naranasan nyo din. Mahirapan din kayo. Kailangan pala ubusin. Guys, kailangan ubusin Oo. bago i-serve yung next meal. Kasi guys, tinitipid ko, may 2 pang natira. So, kailangan pala, ubusin ko na to bago i-serve yung kabila. O, di ba? Tawan-tawa, no? So, ayan, ganyan pala. Sanay na natin din kunin yung mismong nasa loob. Yeah, expert na. Sorry. Escargot na ako everyday. Ayan, ito ang beef bourguignon. O, di ba? Pasta plus yung beef. Let's eat! Happy New Year, guys. Happy New Year! New Year na sa Pinas. Oo, New Year na ba? Wala pa. Malapit na eh. Advance sila ng 7 o'clock na doon. Cheers. Nagpunta tayo na may food na. Sabihin nila, kanina wala kayong food. Sarap. Okay, picture daw muna. Yay! Atak. Okay, ang lambot niya guys. Parang may halong wine. Di ba? No, may halong wine. Nakababad sa wine. Lasang wine siya yung meat. Hindi pa naman tayo ma-wine, pero masarap pa rin. Red wine yung nalalasahan ko. Parang napapayan ako. Pero for me, parang mapait na medyo alat. Mas na-appreciate ko alat part. Totoong patatas. Dumating na ang ating last order sa restaurant na to, Norwegian omelette. Guys, alam niyo ba, akala ko yung omelette na tunay kasi wala ditong signal. So ano pala siya, parang cake na layer-layer, no? Ganun yung itsura, parang cheesecake, ganyan. Let's taste it. Baka lumipat. Baka nag-message din sa inyo. Marami ako nga. Sige, subukan niyo tayong email. Ay, parang ice cream. Ice cream. Parang ice cream pala, akala ko cake. Ay, anak ko. Hindi, parang ice cream. cake. Uy, Ito, oh, ice cream. Akala ko cake. Hindi pala siya cake, guys. Pasensya na, first timer din. Akala namin lahat Masarap, dito parang ano masarap, siya. Ivan. Masarap. Tikman niyo po. O, dito. Go! Ay, ikaw din pala. Then, nakapag-ice cream tayo bigla. So, tapos na tayong kumain dito sa Bone area. So, dito tayo kumain sa Ekrit Vin, okay? And ang in-order natin dyan is beef bourguignon. Bourguignon. Yun. Tapos, after nun is, sinervan tayo ng Norwegian omelette. Tapos, bago yun is yung escargot na snails, okay? So far, okay naman siya. Yung beef bourguignon, yun, medyo mapait siya na parang lasang wine. Pero okay pa din naman, masarap pa din naman, okay? So ngayon, let's go na doon sa area ng bus pick up. Okay, we're here now sa Lyon. Okay? Tignan nyo, ayun siya mga church. Wait, tignan nyo naman, nasa harapan ko yung bag. Dahil baka mamaya, pickpockets tayo dito, kailangan nasa harap natin. So, nagsi-CR break yung mga kasama ko, tas kami. At ngayon, andito tayo ngayon sa casino. Casino, para tong counterpart ng Carrefour na binlag natin. Naalala niyo yun? Papakita ko sa inyo. Ayan na yung mga binibenta mga prutas. Tignan nyo, ang laki ng talong, oh. Talong ba to? Talong, no?
Ang laki. Laki ng talong. So, ang presyo niya ay 2.29. Asan yung bell pepper? Ito, ay, ang laki. Ito, 3.99. Oh, capsicum, sabi ni Ann Curtis. So, sibuyas, 1.59 euros. Oo, mura. Oh, if ever, kung gusto nyo magluto habang naka-Airbnb kayo dito, ganyan po. Sasakay tayo ngayon ng funicular. Actually, kasama ba yan? Kasama yan sa tour package, no? Oo, kasama siya. Let's go! Second funicular ride dito sa France trip. Actually, parang sasakay lang tayo ngayon ng mga LRT, MRT sa ibang bansa. Oh. Yan! Dito na. Ito ang ticket. Again, ibibigay ito ng tour guide. No need to purchase. Ganda! Tayo sa right side. Yan nyo guys, oh. Para siyang yung pick tram doon sa Hong Kong. Tayo na para makipaglaban sa upuan na tabi ng bintana. Okay! O diba ganun ang technique? Tumabi agad kayo sa pintuan para makapunta kayo sa tabi ng bintana. Ano kinakanta nila? Makanta ba sila na Happy New Year? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Yay! New Year now! Char, hindi ko alam. And ito na tayo sa church. Pumasok tayo sa loob ng simbahan. Napaka-grando. Grabe architecture. Very detalyado. Ayun, tignan nyo kung gaano kaganda. This is the famous church dito sa Lyon. Ang ganda ng simbahan, guys. Grande. Ganda, guys. Oh my God, ang ganda. Andito ngayon tayo sa Basilica of Notre Dame de Fourvière, okay? Binasa ko siya sa Google Maps para makita natin, and also gusto ko i-share sa inyo na ito sa uphill niyo matatagpuan, and ang hill na to ay also known as Hill That Prays, okay? So kasi puro dasal ang mga ginagawa dito, ganyan, at super ganda talaga at ang grande ng mismo architecture dito. And so far sa mga nakita kong church doon sa mismong Paris City Center, parang mas maganda pa to, guys. Ganun. Ayan. Tignan niya. Ang ganda ng view dito, guys. Ganyan na, puro ulap yung naabutan namin. Guys, 10 minutes na lang. New Year na sa Pilipinas. Tignan nyo. I know, Manila, 10:50. Kaya lang dito, 4:50 PM pa lang. So mamaya pa kami magsa-celebrate ng New Year. Ng church, oh, merong merong mga puno-puno dito, guys, na merong parang mga ilaw-ilaw na ganyan. Tignan nyo, diba? Let's go there. Tignan natin yung view. Oo nga pala! 12:06 na sa Pilipinas! Happy New Year, mga Pinoy there! Sending our greetings from here sa Lyon, France. Happy New Year po! Okay, andito na ngayon tayo sa bus, and pupunta na tayo ngayon sa ating second hotel, which is sa Lyon area. Dito lang din yun. And also, ito ang ating hotel. Tinext na sa atin ng ating tour guide. Ano siya? Apart City Comfort Lyon Sit ba? Site po na mabasa dyan. So, ngayon, let's go. Since New Year ngayon, yung tour guide namin bumili ng New Year na salamin tapos headband. Kasi sabay-sabay kami mag-celebrate ng New Year, guys. Happy New Year! Happy New Year! Hey! Ayun, Happy New Year yung atin. So, ito po ang ating costume mamaya. Costume props! Andito ngayon tayo sa ating hotel sa Lyon, France. Apart City Comfort ang name. Then, ayan, yung mismong bus natin. Pasok na tayo. Let's go. At ang sinasabi ko sa inyo sa mga previous vlogs, itong hotel na to, part na to ng tour package na in-offer ni SMB. So, yung mismong name ilalagay ko dito sa screen. Okay, so ito po i-try ng front desk. Tapos ito yung lobby. Maluwang siya. Okay, so binigay na sa atin ang ating mismong room. One night lang tayo dito. And ito daw, yung mismong paper is kailangan daw to fill outan and ibigay sa front desk bago mag-check out. Dahil kailangan daw yun para sa police. Kaya ganun kailangan i-check. Okay, so let's go. Umakyat na tayo. Ay, ito yung breakfast area. Ang laki So happy again. Solo room tayo. Sabi guys, wala akong masabi. Like literally, ang ganda ng mga ino-offer na hotels ng SMB. Walang halong bias to at walang halong kung ano-ano pa man. Gusto kong ipakita sa inyo na guys,
Solo lang ako dito pero tignan nyo kung ano yung hotel room natin. At ito po, kung ano yung may experience ko na hotel, yun din ang may experience nyo. Or if ever kung fully booked dito, same quality yung ibibigay sa inyo. Different hotel, same quality pag fully booked yung hotel na to, okay? Tignan nyo, pagpasok sa mismong kwarto, yan po yung makikita nyo. Dito sa side na to, meron ditong electric fan. So, gagamitin natin yan since tayo po ay naka-heater ngayon, hindi na change ng aircon. So, ito yung mismong toilet. At ayan. Ano to? Ay, ang galing. Andito sa ano yan. Tapos, may bathtub dyan. Tapos, ito po ang sink. May mirror, tapos ayun yung mga towels. Tapos, ito yung mismong toilet bowl. And ano to? Ay, ang init. Heater pala to. I mean, sabitan ba to ng damit para matuyo? Hindi ko alam. I-research ko muna kasi first time ko makakita niyan. Nakikita niyo naman sa mga hotel vlogs natin. Wala pong ganyan. So, ilalagay ko na sa screen kung ano yan. Dito naman sa area na to. Wait, nabubukas ba to? Kasi blind test. Ay! Oh my God! Oh my God, nagulat ako. Merong kitchen area. Merong refrigerator. May kitchen area pa. Ganit, ang ganda! So, ito po, meron ditong microwave. Ayan. Then, ayan, meron dyan mga, tawag doon, mga baso. Tapos, meron ditong mga plato. Tapos, meron lutuan doon sa taas. Pero for sure, di naman na tayo magluluto dito, no? Or pwede din, magpainit-init lang, ganyan. Tapos, nandito po yung mga utensils, may trash can dyan. Grabe, nagulat ako. May paganito sila. So, siya naman ang hotel na to. Tapos, dito po, ayan, meron dyan pang coffee, working area. Ano naman to? Ay, ala siya. Ay, hindi mayroon. Oh, extra storage. Tapos, ayan, oh. Di ba? Ito po yung mismong itsura naman ng ating bed. Super simple lang, but malaki at spacious. So, ito yung mismong aparador for sure. Oh, ayan. O, di ba? Meron po dito safety deposit box. And, ito ang TV. Tapos, meron po dito. Ayan, ito po ang bintana. Side na to may sofa. O, di ba? Tapos, ayan, napakaluwang. Basta napakaluwang. Ayan po, quick lang. Quickie lang itong mismong hotel tour natin. Okay guys, good morning. Isang panibagong araw na naman. At ngayon po ay pupunta na tayo sa Switzerland. Actually, ngayon po ay January 1. And kanina madaling araw, syempre, yun yung New Year's Eve dito. Kaya tulog tayo. Tulog tayo guys. Hindi natin naabutan yung paputukan dito. Pero sa Paris po talaga yung pinaka-engrante yung mismong celebration. Pero dito kasi parang medyo laid back side to. So hindi ganoon kalalakas yung mga putok. Pero may naririnig akong putok paggabi. Okay, now isama ko kayo. Papakita ko sa inyo yung breakfast buffet dito sa Lyon Hotel natin. Okay, so andito na ngayon tayo sa ating hotel room. Sorry, hindi ko na videohan yung mismong breakfast buffet. Pero, kung ano yung meron sa first hotel natin, na pinakita ko sa inyo, panoorin yung first part na yon, is ganun lang din. Pero, ang kakaiba, meron po dito tinapay na kung saan sinaron po natin. Kasi, kapwa nating mga Filipino din ay nagbaon din sila ng pagkain. At dito po sa Europe, is okay lang po yon. Sa atin sa Pilipinas, kasi di ba bawal. Pero dito sa Europe, pwede po yun. Like for example, kayo, pwede kayong kumuha ng 2 ganito, but dapat yung kayo lang ang kakain. Hindi kayong mag-hoard na kukuha ng 10 piraso, ganyan. So ako, I think, kaya ko naman to 2 piraso, kaya kumuha ko ng 2. And, yun guys, if ever din, kapag pumunta kayo dito, pag pupunta kayo dito rather, dun pa lang sa Pilipinas, is magbaon na po kayo ng ziplock. Bumili na kayo ng ziplock, okay? Para pagdating nyo dito, ay meron na kayong lalagyan. At yung ziplock na babaunin nyo ay medyo malaking size, okay? So, yun lang, additional travel tip yon dito sa Europe. And also, ito po, bibigyan po tayo ng ganito sa mismong hotel nila. And itong mismong papel na to, ay kailangan to at required to dahil para daw to sa police something. Hindi ko maintindihan kasi ang mga sulat ay French, ganyan. Pero, may naman mga label na kailangan, name, ganyan, surname, first name, write in black letters. Police nga. Sa police siguro, dahil aalis na tayo siguro ng France. Kasi di ba guys, dito sa vlog na to makikita nyo din yung transition natin, yung pag-travel natin from France to Switzerland. Kasi itong Lyon is located siya malapit na sa Switzerland. Okay, so let's go. Last check dito sa ating hotel room. One night lang tayo dito nagstay. At ngayon, tara mag-check out na tayo. Okay guys, time check. It's already 8:22 AM. At ngayon, pupunta na tayo sa Geneva, Switzerland. So, magbo-border cross na tayo.
papakita ko sa inyo later kapag sa mismong border na tayo. Also, make sure na yung mismong passport nyo nasa carry-on nyo or nasa dala nyo sa mismong bus kasi kakailanganin nyo yan sa pagtawid from France to Switzerland. Always bring your passport with you. Guys, ito na yung border ng France at Switzerland. À Genève. Genève! Welcome. Finally, touchdown. Nandito na ngayon tayo sa Genève, Switzerland. And actually, on the fun fact, ito pong area na to, ito yung second largest city dito sa Switzerland. And alam nyo ba, napakalinaw ng tubig dito. Like, ngayon ko lang nakita, papakita ko sa inyo. I know, super linaw ng tubig. Like, literally guys, ang linaw, ang linis. Again, this area, matatagpuan to sa southwestern part ng Switzerland. And katabi nito, yung mismong France na. Ito yung fountain na pinakita ko sa inyo kanina sa montage. So, ang pangalan niyan is Zedo. And ang spelling ng letter J, pero Zedo yung bigkas. At alam nyo, yung mismong fountain na yan, sikat na sikat dito sa Genève kasi ang mismong pagturit niyan ay umaabot ng 460 feet. O, diba? Ganun kataas. Like, dito nga lang, parang ang taas-taas na paano pa kapag dun sa malapitan, diba? Ay, yung isang famous na tourist spot dito sa Genève, which is yung Flower Clock. O, diba? Napakaganda, guys. Ko lang din sa inyo na itong Genève po ang watch capital of the world. And yes, you heard it right kasi dito po ginagawa ang maraming watch na kung saan kilala sa buong mundo. So, tatanungin ko muna sa tour guide natin kung ano yung mga brand na ginagawa dito na updated kasi baka mamaya hindi na pala dito yung factory nila. And balikan ko kayo, guys. So, alam nyo, ngayon ko lang nalaman. Nandito pala sa Genève, dito pala ang headquarters ng Rolex. Naku po, opo. Sana ma-afford natin yan soon, ano? Tapos yung Patek, guys. Patek and Rolex, ang sikat na mga brands na ginagawa dito. Ayun, natignan nyo, sa tapat mismo ng mismong Flower Clock is ayan po yung Rolex na building, oh. Guys, so ngayon, punta kami sa McDonald's. Diba, nakikita nyo naman sa mga previous vlogs is iniikot natin yung mga McDo sa iba't ibang bansa. At ngayon, itatry natin for the first time ang McDo sa Switzerland. Kasi, nag-research ako, ang McDo pala na pinakamahal ay matatagpuan dito sa Genève, Switzerland. At ngayon tignan natin. So, ano hula nyo? Magkano yung Philippine peso yung mga manok doon? Ganon. I think 1.5 yung meal. Ay, Diyos ko. Kasi sa Sabi ko nga yung french fries, ako mamaya 1K eh. 800 yung sa Paris. 800? Yes, yung meal with a 4 chicken nuggets. Okay, let's check. Tignan nyo yung ano nila, mode of transportation, ganyan. So, hindi ko alam kung magkano yung presyo ng tickets pagka ganyan. So, ilalagay ko na lang sa screen para makita nyo. Soon, manifesting. Babalik tayo dito. Babalik tayo. Para ma-explore natin ang todo-todo. Finally, nakita na rin natin yung McDo. Also, share ko lang sa inyo, yung resto po dito, hindi tulad sa atin sa Pilipinas na nagbubukas ng madaling araw pa lang para sa mga breakfast menu. Dito, 11 AM. So, tayo ngayon ay 10:51, so sarado pa siya. Okay? So, always check Google Maps para makita niyo operating hours ng mismong resto. Katabi ng mismong McDo dito, ay meron ditong bilihan ng mga pasalubong. So, bibili na tayo niyan kasi hindi tayo nakabili sa Paris, France, guys. You know? So, para may idea kayo, 7.90 yung halaga. Though Swiss francs ata yan. Number 2, guys. 8.50 Swiss francs. Yung mismong presyo ng magnet dito. So, ayan, tignan nyo kung magkano presyo sa Pilipinas. 545 pesos isang magnet. Ang mahal! Yung cute nitong Switzerland mini kilak. So, ang presyo niya ay 17 Swiss francs. Diba? Ang ganda pero mahal. Ayoko. Swiss knife lang yung bibili nating medyo pricey. Saktong 11 o'clock. Nakapila tayo. Go! Let's make it. Ano na, pili na tayo. Order without scanning. Eat in tayo, no? Eat in na. So, ay, tignan yung presyo. O, Big Mac dito, 7.40 francs. Tapos, ayan. Ayan naman. Okay. So, check natin. Tignan nyo ang Happy Meal dito, 7.40 francs. Merong Big Bang. And kakaiba to
itong chicken paprika. Parang bago siya sa ating paningin. Ito meron silang option ditong veggie. Homestyle curry veggie, 9.30. Mas mahal. Big Mac yung mga kasama natin. Sige, mag Big Mac na tayo. Pero parang okay itong, sige, try nga natin itong Big Tasty. Ito tayo. 12.10. Tapos make it meal. So, ito small lang. Or medium. Small, medium, small. Sige, small lang tayo. Ay, may green salad. Small fries. Then, fruit sauce. Apple na fries sauce. Ang galing ah. Tapos potato sauce. Sige, try natin. Ang try natin ito. Tapos sa drinks, ito yung mga available drinks. Tignan nyo. Okay. So, iced tea tayo. 0.4 liter. Ayan po. Standard lang. Sakto lang. Wala nang dagdag. Add sa basket. 17.90 francs. View may basket. Meron magdadagdag. Sige, magdagdag tayo ng isang, ito, McFlurry. Regular. Add to order. Paid na tayo 22.30 francs. Here by card. Locator 57. Continue. Okay guys, so ngayon, nakapagbayad na tayo. Kumuha tayo number natin. At alam nyo ba, so far po, ito po ang halaga ng binili natin dito sa Switzerland. Ayun, tingnan nyo. 1.4 thousand pesos. Burger lang yun. Fries, iced tea, saka McFlurry. Diba 1.4k pesos na yun? Okay, bill reveal. Magkano po inyo? 2,200 pesos. Ay, tingnan nyo. Kayo, Ian. 37.10, pero di ko lang magkano. Ayan, nilalagay ko dito yung conversion sa screen. Grabe. I think isa to sa pinakamura na nga na pwedeng kainin dito sa Switzerland. Pero laban yan, laban. Ito na po ang ating in-order dito sa McDo. And then as you can see, meron tayong burger, meron tayong ditong Ovaltine na McFlurry, meron tayo ditong Lipton na iced tea, tapos meron tayong french fry. Alam nyo, natikman ko na to kaya hindi ko i-fake na masasarapan ako. Pero guys, masarap talaga siya. Gets nyo yun? Ayun. Tingnan nyo. Napakadaming mga Ovaltine powder sa loob. Ovaltine powder po. Ay, Ovaltine powder. Ovaltine powder. Taste test ng french fries. Grabe french fries. Same lang ng lasa. Pero magkaibang price. Sa Pilipinas. Pero ang naiiba dito, yung burger. Kasi yung burger na to, wala to sa Pilipinas. Like, wala yung ganitong style. Diba? Si Sha, ta si Ian, tingnan nyo, ang daming in-order, ang daming pera. Switzerland price yan, ha? Diyos ko, Lord. Dinner na nga to. Oo. Yan, o. Dami nilang in-order, samantalang tayo, ito lang. Wala nito sa Pilipinas. Sarap. Hindi ko ma-explain kung ano yung lasa, pero masarap. Para siyang yung mga dressings sa salad. 30 cents yung ketchup. Hala. CHF. Ang mahal. So guys, yung conversion lalagay ko dito sa screen. Ngayon, bumili na tayo dito ng magnet. Kasi hindi tayo nakabili ng magnet dun sa France. Kasi sabi ko, saka na, ganyan. Baka mayroon pang mapagbilan. Kaya ngayon, una pa lang na store na makita natin, bumili na tayo. Ito yung gusto ko. Maganda to. Switzerland. 7.90 francs. Swiss francs. Yan. Pang bahay. Ito pa, meron din dito eh. Kaya lang parang, yan ba? O sige, bumili tayo ng isa nito. Dalawa ang bili natin. Isang ganito, 8.50 para sa ating mother. Tapos isa na to para sa atin. Tignan nyo dito, merong mga ganyan. Kung gusto nyo mga ganito, meron po. You accept card? This only? Ang galing kung gusto nyo ng lighter, 9 Swiss francs yung halaga. Ito gagamitin natin. Bayad. Look, Gcash card. Pa dito, mga ibang mga binibenta. But okay na ako dun sa binili natin. Gcash card yung pinangbayad natin. Makikita natin ang presyo ng dalawang magnet. 1,056 pesos. Dalawang magnet. Okay, so pabalik na kami. Grabe, napakaganda guys. Like literally, ang ganda ng mismong parang tubig-tubigan nila dito. O, tignan nyo, ang linis! So, nahanap namin tong shop na to dito sa Geneva. Itong Altitude. Itong Altitude. Ayan, tignan nyo mabuti yung mismong harapan ng shop. Ayan, so madadaanan nyo to kapag galing kayo doon sa mismong area ng mismong merong mga river-riveran ganyan. Dito po, pinakamura ang pasalubong. Okay? Kung sa binilan natin, diba, may 8 Swiss franc ganyan. Dito, 5 lang, yung magnet. Di ba mas mura?
So dito kayo bumili. Kumpara dun sa binili namin kanina. Mas mura dito. Guys, ang daming options, oh. Diba? Tapos ito, meron ditong Swiss knife. Kaya lang, tatanungin ko sa tour guide namin kung saan may Swiss knife na na-engrave yung name. Mas gusto ko yun. Ito, 25 Swiss franc. Tapos yan. Okay, so dito ngayon tayo sa Neuchâtel, Switzerland. And kasama natin ang mga kapwa Pinoy natin. Pupuntahan natin ang Neuchâtel Castle. Okay? Medyo malayo siya dun sa pinag-drop of one point. But at least, madami tayong kasama. Safer and mas masaya. Okay, so ito itsura ng Neuchâtel. And ito, located to sa western side ng Switzerland. Pero tignan nyo, ang tahimik sa area na to. Though ngayon po kasi ay January 1. At sabi ng tour guide namin si Sylvia, kapag January 1 ay yung mga tao nasa bahay lang and hindi lumalabas kasi time yun for family, lovers, friends, ganyan. So, kaya walang tao. Pero kapag ka normal day, I think madaming tao dito. Or sakto lang. Okay guys, tingnan nyo. Meron ditong running water. At pwede kayo uminom dyan. Hindi yan tulad sa atin sa Pilipinas. So, malinis ang tubig dito sa Switzerland. Ay, katawak na. Ay, grabe. Mababaw ng kaligayahan. Balik na kami sa Neuchâtel Castle. Ano masasabi niyo, Miss Ellen? Guys, tingnan nyo yung inakyat naming hagdan. Oh, yan. Napakataas. Napakataas. Ay, para kaming umakyat sa grotto. At ito pa, guys. Lahat kami pagod na pagod. At ito pa. Yeah. Ito pa natatapos dyan. Worth it ba? Worth it. Let's go. Ito na yun. Nakakapagod. Nakakapagod nung pag-akyat sa Neuchâtel Castle, guys. And at least, nakakita tayo ng castle. O, diba ang rewarding? Ayan. Neuchâtel Castle. Wait. Nakapaghinga-hinga na ako. So, gusto ko lang i-share sa inyo na ito po yung Neuchâtel Castle. At ito po ay ginawa noong 12th century and meron na siyang 900 years old. Ganun. Ayan. Actually, yung Neuchâtel, ibig sabihin nun, Newcastle. And yan po yun. Ito din pong mismong lugar na to, itong mismong castle na to, nasa tentative list po siya ng Switzerland's UNESCO World Heritage List. Okay? Tayo sa loob. Tignan natin kung ano ang itsura. Ay! Nabubuksan ba to? Ayun, nabubuksan. Merong palibre dito si Sylvia, guys. Thank you so much. Merci. Diba? Celebration to ng New Year. And celebration ng 2025. Cheers ulit! Cheers! Cheers! Wala, doon na ako. Kamay na lang. Cheers! Happy New Year! Happy New Year! Okay, so nakarating na ngayon tayo dito sa Zurich at ngayon papakita ko sa inyo ang ating hotel which is ang name nito, Harry's Home. And alam nyo, ang ganda ng hotel natin. And again, kapag ka po nagustuhan nyo to, ito pong hotel na to, tapos lahat ng tours natin at lahat ng mga naging ganap natin dito sa Europe ay pwede nyo po i-book via SMB Travel. And ito pong tour natin na mga ginagawa ay under Discover Europe 2.0. And ayan, mag-room tour na tayo. Quick room tour lang naman. And ito po, ayan, meron ditong kitchen area. Ayan, nasa bungad na agad. And ito, nagpapainit ako ng water. And also, dito nga pala sa Switzerland, pwede nyo inumin yung tubig galing sa tap water. Kaya lang, may time na parang gusto ko magpainit lang. Ala, ganyan. Then, ito po yung refrigerator. Ayan. And dito po sa side na to naman is yung mismong toilet. Ito po yung toilet. Kayo, tignan nyo. So, nakaseparate yung mismong shower area. Tapos, ito yung mismong toilet bowl. Ayan po, walang bidet as usual. Then, ito yung mismong sink. Tapos, ito yung mismong salamin. And, napakalaking space dyan, no? Tignan nyo. If ever, kung gusto nyo ilagay dyan yung mga toiletries nyo. Dito may pagka-nipis-nipis na full-length mirror. Okay? And dito naman sa side na to, super bilis lang. Ito pong mismong bed. Tapos, mayroon ditong upuan. Then, dito, ayan, makikita nyo, mayroon ditong working area. Mayroon ditong table kung saan pwede kayo dyan mag-laptop, ganyan. Tapos, ayun yung TV. And, mayroon dyan pakuluan ng water. Tapos, ito, yung mismo mga binili kong si Cheria sa napakalapit na convenience store. Then, dito po yung mismong cabinet. Ayan, ito po ang cabinet.
O, diba? Tapos, meron dyang safety deposit box. And may pailaw dito. In 4 days tayo mag-i-stay dito. Bali 3 nights, tapos 4 days siya in total. Kasi sa entire Switzerland natin, dito po tayo nakastay. And masaya yun dahil hindi tayo mahihirapan kapag kagabi. Kunyari, ilalagay yung gamit, ganyan, lalagay yung gamit, ganyan. Hindi siya palipat-lipat dito sa Switzerland part ng trip natin. So, ayan, napaka-okay naman niya. And meron din dito TV. Ayan, napakita ko naman sa inyo kanina. Tapos may bintana dito. Pero dito po kasi sa mismong Europe. Ewan ko kung meron mga ibang, may mga ibang mga hotel. Dito sa atin, ang nangyayari, centralize yung mismong aircon. Though hindi aircon yan ngayon, heater yan. Kasi kapag kunyari, summer po, pag summer season sa Europe, aircon yan, yung lumalabas dyan, malamig. Kapag ka naman winter, is heater yan, okay? So, ang nangyayari, hindi siya pwedeng gawin na tulad ng ginagawa natin sa Japan. Kasi sa Japan po, kapag ka winter, so naka-heater, sinesetting ko yung aircon para maging malamig. Pero dito, bawal. So, ang ginagawa ko na lang, at yun din ang in-advise nung nasa France pa lang tayo, is buksan na lang tong mismong bintana. Tapos, yung mismong lamig ng winter na lamig ay mismong papasok dito sa atin. So, ganun na lang po yung ginagawa ko. And abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog, yung mismong breakfast buffet dahil papakita ko na yun sa susunod, which is yun yung first full day natin sa Switzerland. Again, maraming salamat po, guys. If ever kung meron pa kayong katanungan, feel free na itanong dito sa mismong comment section. At kung meron kayong gusto i-DM at i-PM, open po ang ating inbox sa ating social media accounts. Again, Ivan Dillison po. So, yun lang. Thanks!